Mga singing queens, may isa pang single na dapat abangan, na iko-compose ng isang kilalang singer. Sino kaya ito? The Bark Ads Main, pinahanga ang mga netizens sa ginawa nito live sa Itbulaga. Request ng mga netizens, pinagbigyan ng Itbulaga. Ngayong Sabado nga, ay pinagbigyan ng Itbulaga, ang request ng mga netizens, sa muling pag-guest ni Giselle sa Itbulaga. Sa katunayan na, ay marami din ang mga nag-comment sa ating YouTube channel, na mga nag-request nga na muling makabisita ito sa Itbulaga, at muling kumanta. Shoutout na rin sa inyong mga The Bark Ads at mga ka-highlights. At kahit nga may ubo daw ito, ay naging maganda pa rin ang performance nito, at hinangaan pa rin ng mga netizens. Ngayong Sabado din, ay napanood na ang isa na namang concert ng mga singing queens, kasama si Ella May Saison, na kumanta nga ng mga hugot songs. Marami pang ang pinahanga dito ang The Bark Ads nating si Main, lalo na nga ang marami sa mga netizens, matapos nga itong magsolo sa pagkanta, ng Till My Heart Aches End. Na talaga namang grabe ang ginawa nitong pagkanta, na bukod sa pagiging emotional, ay talaga namang naabot nga ito ni Main. Na kahit nga si Miss Ella May Saison mismo, ay nagulat at napahanga din na, sa ginawang ito ni Main ng live sa Itbulaga. Na syempre, maging ang mga netizens, ay talaga namang hinangaan at kinaaliwan ito. Ngayong Sabado din naman sa Itbulaga, ay napanood ang qualifying round ng Gimme 5, laro ng Tropang Henyo. Dito din nga, ay ang nakasama para sa Grand Finals ng Gimme 5 laro ng Tropang Henyo, ay ang Tropang Bocaue Squad, na maglalaro nga sa Christmas party ng Itbulaga, sa December 14, 2024. Na personal pang ang binigay at binasa ni Tito Sen, ang golden ticket sa kanila. Na panibagong aabangan na naman sa Itbulaga, lalo na nga ang mga mangyayari sa kanilang Christmas party sa December 14, 2024. Samantala, kinaaliwan pa nga ng mga manunood at mga netizens, ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Main, matapos na muling tumama ang sagot ng kanyang team sa audience, sa segment na Gimme 5. Na makikita ngang pabiro na nga itong umiyak. Sabay cheer nga sa siopaw, na tamang sagot. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na matatandaang, noong Huwebes lang, ay kinatuwaan din ng mga manunood at mga netizens, ang ginawa ni Main, matapos na tama ang sagot ng kanyang team, na tila nagwala na nga ito, dahil sa sobrang saya. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, may bagong ang dapat abangan sa mga singing queens, dahil bukod sa Oh Baby na single nila,
ay magkakaroon pa nga sila ng bagong single. Nabukod nga sa sinabi ni Tito Sen na dapat abangan ang pangalawang single ng mga singing queens, na napag-usapan na natin noon, ay tila, magkakaroon naman ng hugot song ang mga singing queens, na dapat nating abangan. Nagsimula nga iyan, matapos itong mabanggit ni The Bark Ads Ryan, habang ini-interview nila si Miss Ella May Saison. Na kung saan, ay ayon nga kay The Bark Ads Ryan, ay pagkatapos ng huge success ng Oh Baby, ay may hugot songs din silang ma-expect sa singing queens. Na kung saan, ay ayon nga mismo kay Miss Ella May Saison, ay may naisip na daw siyang kanta para sa mga singing queens. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ng mga singing queens, nang marinig nila ito. Dagdag pa nga nito, na sana daw ay magkaroon ng album ang mga singing queens. Na kung saan, ay kung mangyayari nga, ay paniguradong magiging panibagong pasabog na naman ito ng mga singing queens, lalo na nga't si Ella May Saison mismo ang gumawa nito. Samantala, sa talaga namang inaabangan na Itbulaga Olympics, ay nagkaroon ng tiebreaker ngayong Sabado November 16, dahil matatanda ang naging tabla ang laban noong nakaraang Sabado November 9. Pero, ang pinaglabanan naman dito, ay hindi lang bilis at galing sa pag-akyat sa Climb It, kundi maging ang bilis nila, sa pag-isip ng sagot sa math problem na napili para sa kanila. At dahil muling nagtabla ang Red Team at Yellow Team, ay muling nang nagkaroon ng tiebreaker, na ang mga naglaro naman, ay ang mga best player ng parehong team. Na kung saan, ay dahil mas mabilis ang Red Team sa tiebreaker, ay ang Red Team ang nanalo ngayong Sabado. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?